Okay, mag-umpisa kitam din luway tayo no um, libro Hebreo 8, versikulo 1 hanggang Hebreo 9, versikulo 28. Santo isip at unawa tabesan tam to kabinal-binala na salat no makidapat. Ito ang ibig naming sabihin. Meron tayong ganyang pinakapunong saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa dakong banal sa tunay na tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong saserdote ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ng ating pinakapunong saserdote ay meron ding inihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaring maging saserdote. Sapagkat meron ng mga saserdoting naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na si Moises ang tulda o to tabernakulo to suluton, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito, tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na mahigit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi sana nangailangan na pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila ay aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mautos, isusulat ko ito sa kanilang puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako ay makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Ang naunang tipan ay mga alituntunin sa pagsamba at mga sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tulda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ng sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod niya aron na nagkaroon ng usbong at mga tapyas na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. Naliliman ng mga pagpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang tuldang sambahan. Ang mga saserdote ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong saserdote ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito ay minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at
Para sa mga kasalanan hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Sa pamagitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papuntang sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ay ang unang bahagi ng tulda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na alay ay hindi nakakapaglinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglinis, mga alituntuning panlabas lamang na naiiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit Oy, tuloy kita. Pasensya ta. Maliak. Nuka problema to computer no anto. One labot. Ngunit dumating, subling ko to versikulo 11 tayo na kabanata siyam, ngunit dumating na si Kristo ang pinakapunong saserdote ng mabubuting bagay na narito na. At siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at turo at ang mga abo at ang abo na dumalagang baka at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabas ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang naunang tipan ay pinagtibay sa pamagitan ng walang dugo. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, itong dugong nagpapatibay sa tipan ng ibinigay ng Diyos at ipinag-utos niya na tuparin ninyo. Winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan.
Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangan linisin sa pamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ang ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong saserdote ng mga Hudeyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya mamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya siya na to, obesan tam, ay duman to budi ko ipaesi. Ha? Ti Jesus, to kuwa libro ni kuwa Hebreo, budi na iponno ay mohigtan ni Jesus to ginawa ni Jesus. O mohigtan na to lomang tipan o di kay to budi sabing to paaglingkod no pala Israelita taino tabernakulo to pala sinunod de pala betas tain molenis seed taino makidapat taim tubili na ipo esip wan na amo mo higtan tag ginanap ni Jesus to o agedon nulo mang tipan. Akay mo leni sa alta tayo no hadep no makidapat. Kaya ko mo higtan no to ginawa ni Jesus tayo no lomang tipan at nagyanap na to lomang tipan. Wan din kailangan to lomang tipan. Kaya antoy budi na sabin, okay? Budi na, to pinaka budi na sabin, ay minagyanap ni Jesus to kailangan na alta. Siya na to budi na sabin. Kaya sublintam to tagibu 5 bersekulo. Ito ang ibig naming sabihin. Meron tayong ganyang pinakapunong saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa dakong banal sa tunay na tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong saserdote ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ng ating pinakapunong saserdote ay meron ding ihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaring maging saserdote sapagkat meron ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tulda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Kaya yaay na duman, sinabi na, ti Jesus duman ni Edut ay nakalangad, no siya duman to pinaka saserdote tam, pinakapuno saserdote, nakasulat nakaupo siya. Tayo no, awa na nagumot no makidapat. Kaya antoy budi na sabin, nagenapnad, today patagenapon na saserdote. No isepon duman tayo no lomang tipan to pala impagawa no makidapat tayo no pala saserdote, obligado sid maglingkod, obligado sid maghandog. Once sid ubde lumangad, ta habe kay ogyawan dahil habe kay magkasala at dahil agya minughandog sid ay one minabewi to kasalanan ginawa ng alta na lobusan kaya tuloy-tuloy sid minughandog.
Pero dahil ti Jesus to pinaka-original ubre sabi na saserdote ay milagawa na naganap na to kailangan naganap na tayo no original ato tabernakulo o tayo no Tagalog tutulde. Ha? Once siya nagtaribeho, tayo na nagawa ng alta to maging pinakahalimbewa. Kasi to tulde, to tabernakulo, ginawa ti Gebuna, ay to halimbewa amo no tulde ti langit. To, no tabernakulo ti langit at to original. Kaya di duman ti Jesus, maglingkod no original at tabernakulo. Kaya nakasulat matman, apinokoy siya ti ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Tungkol sa saserdote. Tudi ka na ogyawan ay mas kabuluhan dahil mas mo peya to balo tipan o to balo sokot kaysa no de na to sokot. Mas mo peya to pala pangako tayo no balo sokot kaysa no de na to sokot at idi lawin tam kakani tayo no versikulo 10 hanggang 13. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan kaya sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang maninono nang ilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya sila ay aking pinabayaan. Antoyo sabi na, luay, sublintam tubuli sabi ni Jesus, mas mo peya to balo tipan. Anto to balo tipan. To ginawa ni Jesus ti dinokodus. Ha? To binayadin na to kasalanan tam. Kaysa no dede na to tipan kay kondisyon to pananggap at to pagpala no makidapat na alta. Ta obligado duman tumupad to alta tayo no ipoggawa no makidapat dekade. Okay. Ay, yan to pinaka-problema. Sinabi na one seed tapat. Dahil one seed tapat, antoy minongyadi de kadeha, wan naman kay problema to sokod naman kay dapat tayo ng Israelita. Tama to sokod. Problema, one day ginanap. One day ginanap na dahil no kasalanan. Kaya duman isipon tam to kuwa tagibu sokod. No, tupadon nyo to ipogyawa ko at denta kayo na bensa at denta kayo na kuwa pagpalanta kayo na pang material abege sa di lahat. Ay minong antoy ginawa no pala Hudeo. Nagpaudisin no kalada Diyos-Diyosan. Pinabustan dito makidapat. One din sinondong no pala impagawa no makidapat. Kaya minadaig sino kalaban de. Minauwanan sina bensa. Ha? Nanatwale sakit. Bala amo sidno kabensa luay, umpisa de panahon ni Hadi, anto man nga doon no Hadi, ni Hadi, Zechariah, Hoswa, na siya. To o sila Hadi no, tedi, de panahon pa ni Malakias, umpisa de idi bala sidno kabensa pang sadile de ay de 1948 det wan pa di natwali wan pa di kay isa tade ana taon de idi amo sidno kate dina sadile de kuwa bensa luay ta dehil wan si tinumapat no otos no makidapat no ako dul dumanaya ito problema pagkaisokod tumaki dapat tayo na alta. Wan kaya dahil nung inkay sige po, wan dumang kaya ay alta tumupad no sokod. Dahil to pongetan numaki dapat ay to benal.
Kaya dumani sinabi na, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Ngayon, o sulutong tubalo sokod. Tumakapong pabalo na angos at esip na alta. O, no pamagitan ni obesan tam, ay ito pakisabihan na ito pala Israelita, pero ako dulay pari di kita malahat. Kasi duman to sokod no makidapat. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mautos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa sa sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako ay makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Pinakaaba. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Kaya suluton na tubalo tipan. Tubalo tipan o tubalo sokod ay makapumpabalo na angos na alta. Ha? No pamagitan ni Jesus, no pamagitan no panaligtam ka ni Jesus, mong katbalo kita maangos, at kalagayan tayo no hadap no makidapat. To kabudian no makidapat, to demo tayo na angos na alta mo nalig. Dito pangako no makidapat. Ha? Pinako siya dahil to sinabi na, itanom ko, ti esip, at no angos de, to og ipogyawa ko. Tubudi na sabin, ay mukabalo kita makabudian tayo no kalooben no makidapat. Ye dito budi na sabin. Epekto kasi no espiritu no makidapat. Ayon no nakasulat ti 2 Corinto 3:6. Pinakoy siya tidi. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduan hindi ayon sa kautusan na kasulat, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan na kasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Antoy budi sabin to, balot tipan ay wan naman kay kondisyon tato kuwa, o gawan naman kay dapat tao, at din nakitam no Espiritu. At ito mong yadi na dahil sa ito espiritu no makidapat di kitam, ay kay budi kitam amandongol at magpodi no makidapat tao balon na to esip tam. One siya kayo sabin, no sunodun nyo pagpalanta kayo. Tapos to balo sakot kasi pinakoy, te kayo ay maging anak ko, te kayo duman ay balong ko to esip yo, balong ko to angos yo. Kaya nakasolat ti Roma, mo balo duman to iisip na alta mo nadig. Imposible wang mabalo. Roma 7, versikulo 15, pinakoy siya ti Pablo tay. Ang alam natin ng kautusan ay espiritual. Ngunit ako ay makalaman at alipin ng kasalanan, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. To antoy budi na sabin. To deden, pag mo kasala kitam, ye dito wantam o budin. Wan na budi sabin maging perfecto kitam, pero kay balo kitam maesip tayo hilo, at yung kitam numaki dapat na balo esip, na balo pamudi. Kaya duman tayo no Galatia 2:20 pinakoy di balo kita malikha. At te balo tipan, balo sokod, ay makapungatod na bilay. Kakaugnayan no makidapat. No pamagitan ni Jesus. Pinakoy duman ti Jesus, tiyak duman tumaging makidapat de, at sila tumaging altako. Antoy budi sabin, makatindi na kaugnayan tayo no makidapat. Makatindi na one besta isa siya adeyo tumakidapat tayo adeyo de kitam at sakale duman sapton na kitam tauan maging anak kitam no makidapat.
At kaya dumana kay pamudi taino tidema tam kay makatidi kitam na pamudi taino makidapat dehi at taino tidema tam dehil patawa don na kitam ta obalon na lalobusan to angos tam. Obalon no oko binalon no makidapat to angos at to kalagayan tam di kana odes kitam minanali. Kaya to balo tipan ay modeig na to loma tipan at waning kailangan to loma tipan to nangatod to makidapat na pade anti Jesus tain magkabalo kita maesip at bilay. One religion, nakit di pala kailangan gawan tain kasiyahan di kitam to makidapat. One naman to religion to makapong atod na mupaya kalagi ang tayo makidapat. O to ogyawan ko, one siya to kikabuluhan. Pitato nukan atina kay kaugnayan. Na dahil ka ni Jesus, magpodiak no makidapat. Kay balo ka pamudi. Yan dito o sabi na, kaya mohigtan ni Jesus to dede na tipan. Hebreo 9, 1 hanggang 10. Ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at mga sambahang ginawa ng tao. At bala kay sulutun siya at yun na to besan tam, pero isipon nyo, lahat ako pala besan tungkol no tinapay, tungkol no sadi-sadi bege, ay pala halimbawa o larawan ka ni Jesus. Peduwan ni dito na ngatod na bilay na alta. Talarawan amo tayo na ngatod na bilay. Ang naunang tipan ay may mga alituntunin, pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tulda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag ng dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugin ng insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. Naliliman ng mapakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang tuldang sambahan. Ang mga saserdote ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong saserdote ang nakakapasok sa ikalawang bahagi. At ito ay minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya ay may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Sa pamagitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papuntang sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tulda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog ay na inialay ay hindi nakakapaglinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay naukol lamang sa pagkain at inumin sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya anto duman o sulutun na tayo. Okay, ginhawan duman mohede pa intindi. Ya ay duman, maadi duman to pideso tayo no tabernakulo, ha? At kitid di pala tayo no di salad no tabernakulo to kuwa to kortena, sa di ti di salad to kahon no sokko, to lalangade na kalbi, to depat gawan no sa pinakapuno sa sacerdote, ti di no di salad no eddi, sa di to lahat agemit, wan lahat, tawan na sinulot to lahat eddi. Kaya
Isepon tam, tayo lomang tipan, one of the somdo to alta, to karanawa na alta, tidino tabernakulo, agya pisadut, one sin nakasdom. One sin nakasdop, agya pisadut, dehil mo sakopan pasin no lomang tipan at one minauwanan na kabuluhan to kortena at tatutopa o papatinta ay no lomang tipan. Dehil one duman di nakapagpalenis na angos na alta. Tapang labes amo, pang seremonyo amo, adin na po koy molenis din sita, kaya obde sida, gawan to budi de, gawan pedi to labes de, pedi wan duman nakapompalenis na angos na alta. Ye dito pinaka problema no lomang tipan, wan naman nakapompalenis na angos na alta tain mo peya sid no makidepat. Kaya kay depat ta sunudo na pala kautusan at otos tain mo lenis pang labesid. Kaya dumansay duman no Kolosas. Ha? Huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapukumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dahil ng kanilang isiping makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo. Yan na duman, kaya hindi pala nanudu, kailangan sunudo niya pala betas. Pinakoy siya, hindi tayo ng Colosas 2:20, namatay na kayo na kasama ni Kristo at hindi nasakop ng maalituntuning ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin niyon. Ang ito ay utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan, parangan ayon sa karunungan ang ganoong uri ng pangsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Ito'y budi nasabing, kaya hindi pala betas, poknano sinunod tayo no lamang tipan, kaya hindi pala betas sa depat genapon de tindi, kay alta monudo kay hindi pala beta sa depat sunodun, na adin na mo paya tayo no paanlaway tayo na tagibu, pero ako duman, wan duman di makapumpabalo na angos na alta. Pok na nasabi dista. Maadu beget to wan de kanon. Ha? Obligado mag-adal na sabi do. Pero anto makapompabalo di no angos de uwan. Wan duman di makapompabalo na o makapompapegil na kasalanan de kade. Ha? Wan duman mo balo to kalagayan de no makidapat. Wande kaintindihan kasi ito minaganap ni Jesus te dinokudus. Yan dito pinaka-problema. De, soluton tam tuloy kitang bumasa. Maasa to besang ko. Tayo maasa dito paliwanag. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong saserdote ng mabubuting bagay na narito na. At siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kayo suluton na minaganap din ni Jesus to one minaganap no lomang tipan. Ta sinomdop linumampas no kortena na pisadut, sinomdop no kabenal-benal na kwarto, at to sadile na dala,
to inihandog na. O ubday sabin, minakapasok siya no kabenal-benalan kwarto dahil naghandog siya no sa dile na dala dahil minaganap na to kailangan mangyari, kailangan kay tumodto na dala. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng mga dumalagang bakang ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mabudhi sa mga gawang tiyak pasensya sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila ay nasa ilalim pa ng unang tipan, unang tipan. Dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. Kapag may okay, antoy kuwa suluton na, kuwa amad huminto ak sandali. Isipon tam, to ginawa ni Jesus. Isipon tam na lobusan to ginawa ni Jesus. Nagbayad siya na kasalanan na alta. Nagbayad siya na kasalanan na alta. Tayo lomang tipan, Mamad tuloy ka bumasa. Pero binayaden na to kasalanan na alta no pamagitan no sa dile na gawa. Tuloy ka bumasa balak kay paliwanag. Kaya kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay ng mga gumawa niyan. To testamento ay ubde sabing sokod. At to sokod at to mangyari o to ipagmana no nauwan tayo anak na pagmauwan di siya. Hindi naman ito pinakakabuluhan na pedusokod naman ito binasa. Buli nasabing, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. Maging ang naunang tipan ay pinagtibay sa pamagitan ng walang dugo. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng hisopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipan na ay binigay ng Diyos at ipinag-utos niya na tuparin ninyo. Winisikan din niya ng dugo ang tulda at ang mga kagamitin sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang pag-aalay ng dugo at ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ito buli ko ipaisip, ha? Seryoso ay kasalanan tayo makidapat. Agkalang ka seryoso. Deto tayo mo sakopan no lomang tipan. Tuwe kaduman mo kasala. Mangalap ka na topa. Wando man to topa no gobyerno, wando topa no barangay, wando topa no kapitbahay. Sadile topa. O di kaya nuwang ka kay topa, sumalew ka na topa. Minong butil ka, mangalap ka na topa. Nanakaw ka, mangalap ka na topa. Ginamit ka na gamit na alta at sinadya mo at minasede to idigemit at sinadya mo sinanitan ayon no lomang tipan kasalanan di mangalap ka na topa. Sadile mo topa. Bayade mo di. Okay? Ya ay dumampa. Huwag ka magholog na motor. Kaya samantala ka na kainaya mo, huwag ka magbayad na otang. Holog na motor, otang di.
Mangalap ka na to, pa seryoso tayo no makidapat kasalanan. Pero ito problema duman ni Edu tayo na alta, pagpokoyak alta lahat. Medika, Pilipino ha. Normal, kasalanan. Normal. Magkaotang, wanak bagbayad, agya wanak, hanggang na wanak desingilyon. Normal di naman to ogyawan na lahat. Kaya obligado ko, di gawan tanggapong ko, di tagya ogyawan di lahat. Kaya hanggang na wanak singilon, wanak magbayad. Agya kasalanan di, normal di. Obdi ako, di gawan man duman modal mo tayo makidapat to, di ta lahat di managong gawan na pok na normal. Monood na mo halay. Normal. To kay asawa kay textmate kuwa kay textmate kuwa halimbawa no bakos to asawa kay ay agya kay textmate na kuwa kalala bakos adi na makinaya maktay na cellphone kasalanan matmandi. Pero otang yapon di na maadu. Kasalanan duman to paambutil katain kay mapakinabangan. Pero ogyawan di lahat. Normal dumandi. Kaya to problema kasi na alta, kasalanan duman, ay wan duman mo daw mo tayo makidapat. Hindi duman to isipon. Wan duman mo daw mo tayo makidapat. Dahil normal o lawin. Wan duman mo daw mo tayo esip na alta. Dahil normal. Kaya anto'y problema. Wan dahil wan o tanggapan na alta mo dito o gawan. To problema duman ay wande kay sakyan to pangabenal no makidapat. No linaway tam no ponlawin tam to kasalanan pok na no paanlaway no makidapat na kasalanan. Ay pagtakan tam to kalbina. Pagtakan tam to ko sana angos. Pero asahan tam ay kalbian na kita basta kay pukoy pasensya makidapat. Pero isipon nyo to kuha binasa tam, ibayad na kasalanan ay obligado kay tumoto na dala. Pok na kadal mo to kuha kasalanan tayo na alta. Ide pa ta makapagtaka di kitam, ay wan duman to pangabenal mo papa. Problema iwan kita magtaka o kalbiyan kitam no makidapat. Kasi wan tam olawin to pangabenal no makidapat. Amad tidi ko ito buya ko sabin. Dapat kita magtaka tayo no ogyawan ta no kalbi no makidapat. Pero ito problema ay bele uwan o nolo na mo na alta. Besta o magirak na patawad no makidapat tayo sak din no makidapat na siyempre di patawad na mobe ito makidapat. Kay pamo dito makidapat. One modal mo tayo na esip na alta to kasalanan. Pero isipon nyo pinakoy duman ti Jesus binayaden na to kasalanan o gawantam tain tinubos na kita nabilaywang kay hanggen. Antoy budi ko sabin, agkalang kadal mo to paambutilyo. Kay namate pa dinubutil. Agkalang kadal mo to wanyo paagbayad na otang. Kay namate pa dinuid di kasalanan. Agkalang dumang kadal mo to wantuntupad na osapan. Yaay duman to pangadalmot na. Kay namate pa dinuid di. Kay namate pa dinuid di. Modal mo ta sakit, pero amat tayo na esip tam, ay wanda man modal mo. Pero modal mo ta sakit, tayo na makidapat. Agkalang kadal mo, ibayad no idi ay namate mismo ti Jesus. Tinumod to dalana, pangit, modawal, mohalay kasalanan, agya kamolag to kasalanan, nanungaya, o namutikaw.
O di kaya, kay kamorlaga kabutelan, sinabi ko nung kukuha ka sa ay, kung ketak na 7,000, pwede o nolong kuha na kung keta na 7,000. Namate ti Jesus pa rin idi, pwede amad de masyado mo lalamaan tayo na angos na kalat. Bele uwandi, ako doon duman, tama man di. Ha? Kaya dapat ta mag-isip. Hindi ko kakailang kaintindihan ito pangadalmot na kasalanan. Isipon nyo ti Isayas. Ti Isayas ha. Ti Isayas de edi isa siya saserdote. Pwede big timer. Ha? Demanta tutungkolin na. Demanta to inggalang siya na maadu alta dahil siya to pinakapropeta no makidapat Israel de edi panahon. Pero dito linaway na ti Jesus tayo no Isayas 6:5. Dito linaway na to makidapat nakalangad no trono na pinakoy siya ti adeya mo dumito ngewit ko. Talinaway na to pa nga benang no makidapat kaya dinumal mo ti esip na to mismo palaon uwat ti ngewit na. Nakadal mo de ka na to kasalanan na de ka na intindihan na to pa nga benang no makidapat. Seryoso duman kasalanan. Pero amad tayo di kayo o amad tayo no kalad ay kay pokoy, ay wan duman di problema. Molag amo to ginawak. De ka molag pa na kao, de ka molag kabutelan. De ka molag, awan mo yaman duman di altawan na di kailangan na alap ko to idita, wan na duman kailangan to pera ko, kaya wan ko bayaden. Wan duman, ang tuman tao singilo na kana. Ay kay kamolaga kabutelan, wana ko duman tumagun, agya sinabi tumagun ta. Budi ko duman naman ledop. Ha? Amad adin na normal duman kasalanan. Wan duman modal mot, antuman tawan modal mot, antuman tawan tam kay sakyan. Nuwag ka lang kadal mot. Dahil kasi mo lalama anti esip tam to pa nga benal na makidapat. Nolo nyo minombutil kayo. O minombutilak. Kay sinabiak mo di tayo no asawak. Binayaden din ni Jesus. No idi kadu tu minagawa ko na bilay ko modit. Tu pangadal mo no idi tinumod kuwa sigurado tinumod to dalani Jesus pa din no idi kadu ko kasalanan na halimbewa. Pokna kadal mo te kasalanan. Mo daan dito pinaka-problema, wan dumang kaintindihan na maado duman agyato mo nali to pangabenal ni Jesus. Pukoy sid, mukal bito makidapat, one day di pogtakan. Dahil, anto duman tawan pogtakan to kalbi no makidapat dahil wan pogtakan to pangabenal na. Nga sa sonyo di mo kayo. Pero dahil kuha kaya sublintam to nakasolat tuloy. Ang mga bagay sa sambahang Hebreo 9:23 hanggang 28. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. To ginawa ng pala saserdote ng templo, tabernakulo de idi pala panahon ay palalarawan amuno minaganap ni Jesus. Dito sulutun na. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang na nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong saserdote ng mga Hudeo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya mamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan.
Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayon magtatapos ng panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng handog ng kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang tumantao suluton na to paghuhukom. Dahil dumatong to sinag ay hadapon na kuwa lahat ang alta ay humadap no makidapat. To alta wa mo nalig humadap no makidapat, at hatolan sid ayon no panalig de tiad sid minanalig nuan sid minanalig iti dinulod de ti kitam at tumonalig hatolan kitam matman no makidapat no pamagitan no ginawa ni Jesus. Hatolan na to gawatam minabilay kitam ayon no kabudyan na uwan ayon no ginawa ni Jesus padidikitam. Ibudi sabi no onolong kukuha no minanaligak mo demanta to kabuluhan no ginawa ni Jesus padidiak mabilayak no pamagitan no pagpasalamat ko di kana. Pero no wanak mabilay no pamagitan no pagpasalamat ko di kana, mabele uwandi kuwa at tuloy-tuloy duman nakarenewa na bilay, wala kay pamudi na kainayak, kay kamolla ka kabutelan, ayon na kasabihan na alta, kamolla ka kasalanan, bele uwandu, hatolan din no makidapat. Tabo din nasabi, atod ko to anak ko, paridik ka, pagkatapos o tigpa mo man ko ato ginawa na. Binayaden na to kasalanan, tam. Binayad, gayon din naman, si Kristo minsan lamang inihambog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao, siya ay muling darating. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya anto duman ibudi na suluton, yaay, iniligtas kitam no makidapat, wantain, molenis kitam no hadap na. Pwede wang kita mo layag gawan to, budi kuwa budi tam gawan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Roma 6. Patuloy ba tayong makakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo, Jesus ay naibautismohan sa kanyang kamatayan? Buli sabi nun, namati ti Jesus paridikitam, pati ti kitam ay namati. At nabilay, nadaig na kasalanan at kamatayan paridikitam, kaya no pamagitan, nadaig tam ay kasalanan, hindi to o suluton na. Sa makatuwid tayo ay namatay na nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama na rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at hindi na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Anto'y budi sabing, pinakoy siya tidi, kaya ito budi sabing, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sariling bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Ye dito kabuluhan na bilay. Binayaden na to kasalanan tamtain ubdi kay tam mabilay at parinuma kay dapat. Ye dito kabuluhan na bilay. To kabuluhan na bilay, want naman to mamangan na mo peya. To kabuluhan na bilay, I want to makalap na mo tindi kasangkapan. To kabuluhan na bilay, ay want naman to matolaak. Wani dito kabuluhan na bilay. To kabuluhan na bilay ay padidi ka na. Ihandog tam to sa lilet tam di ka na. Kaya no molalamaan ni kasalanan tayo na angos na alta. De pa tayo intindin duman is idua bege.
isa no mo lalamaan ti angos yu to ogyawan yu modit. Wanyo ikolungkod o sabing ko di kayo rekta, ikoglam ko dumanto kalolwayo na dumato nga sinag. Tumol lamang wang kayo anak no makidapat. No habe kayo kay katwede na magkasala. Wan mo dalmo ti angosyo. Wang kay pagsisesi. Anto'y budi sabi na pagsisesi ay ay. Onolon nyo mo dito to uwang kay pagsisesi. Yin na to sulutong ko. To uwang kay pagsisesi ay ay. Onolon nyo mo dito o gawan nyo. At pukoy kayo agya. Tuloy ka gawan. Gay dito wang kay pagsisesi. Onolon nyo tumod dito o gawan at wanyo budi asikason. O siyahang kayo tayo numod dito o gawan. Siya na tuwang kay pagsisesi. Pero ito alta lawin dito sa dilede. Kasalanan si. Among papako ay asikason. Ya ay duman besang ko ay isa tahuan isa tahuan kabenata isadut bersekulo 5 hanggang 10. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay iliwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. O sublintam to dedentam sinabi, to wantam kay sakya na lobusan wan unabis kay modita inumakidapat benala. Kung sinasabing nating tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Budi sabi, ayos, ay kay kaugnayan ak no makidapat, pero wanak magbayad na holog. Wanak magbayad na otang. Mombutilak. Ha? Monnakawak. Wanak kay ogyan po na usapan. Pero kuha po ko, ayos duman to kaugnayan no makakono makidapat. Habeak mo songit tayo na kainayak. Pero kay po ka, ayos duman to kaugnayan ko no makidapat to. O sabi na tayo ay butilyo. Butilyo. Hindi duman pinakoy siya tindi. Nagsisinungaling tayo. Butil duman na alta at pag-asa de ayusin no makidapat pero tuloy tayo na pagkakasala. Dahil budi day sabing pabor to makidapat tayo no ogyawan de modit. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, budi sabing mag-desisyon ayon no kabudyan no makidapat. Gaya niya na nasa liwanag tayo nakakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa ating ang katotohanan. No kuwa tuloy dumanagong gawak na modit ko budi gawan. At pala po kayo sakno makidapat. Ha? Ay, duman to mismo na osabin. Osabin na once ay di ka tukakudlan. Wa mo otang yapon to ka pangabenol no makidapat. Siya to problema. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Anto'y budi na sabi, no, kaya intindihan tam, 8, mo dito o gawan ko tayo no hadap na makidapat. Wang ko ede patagawan. Anto duman tapok na ako sabing tayo na makidip. Linawayo to ginawa ko at tuminombuti lang. O di kaya wanak nagbayad na holog. O di kaya minugsamantalak na kainayak. Mo dito sinabi ko ng asawak. Ihayag tayo de ka na. Ibudi sabin sunsing ayong kitam tayo no makidapat mo dito ginawa tam. Ihayag tam to di tayo no makidapat. Patawa dong kitam no makidapat. Kasi o sabing tam sunsing ayong kitam tayo no makidapat amo dito o gawan tam. Pero ito problema, dumana po kayo, ay mo papama kay dapat, wanak naman kay sakyana, o gawan kay bayada, gawan ko to budi ko, gawan, magmatuwid na ayos siguro tayo no makidapat to kasalanan o gawan. Ipolaway kasi to inuid di katweden, to no antoy sa nakalagay na ang ostam.
Tabudi sabin mong butil tumakidapat. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala sa Kabanata 12, versikulo 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Noon nolon tam kasalanan to ogyawan tam, pero sabi tam, uwang kita mo, wanak naman kay ogyawan na modit. Agya nolon tam kay ogyawan na modit. Budi sabin, ay o sabin tam, tumakay dapat tayo mong butil. At wala sa atin ang kanyang salita. Budi sabin o sabin tam, agyaw nolon tam, ay dumanto nakasulat no Biblia, adepat kitang mabilay, ayon no kabudian na ogyawan tam tuwan na budi. Pagkatapos o sabin tam ako, wanak naman kay ogyawan na modit, adi na o sabin tam, wan kakakod lang to kalino makidapat. Mo liwanag awan sa ediak. To kabudian na. Kailangan kasi panlawin tami kasalanan, apok na no paanlaway no makidapat tayo ng kasalanan. Ay mong papadi mong yadi. Mong papamang yadi ang mabalo to esip ko ina tungkol na kasalanan. Yae. Tagibu, besan o panong lon to Biblia binobnat. Hindi tumakapong na angos na alta. Pag habetam o donglon to o sabin no makidapat makapong pabalo na esip na alta. Pangalawa, gumagit kitang binobnat. Pangatlo, mandongo kitam no o donglon tam. Budi sabi no nakasolat no Biblia, magbayat kayo na otang, magbayat kitam na otang. Wala naman hede pagyawan. Impanon no makidapat to kailangan tam gawan. Magdesisyon kitam ayon no kabudyan na. At habe kitam magdesisyon ayon no kabudyan na. Habe kitam mondongo no osabin na mas molenis to ugele at bilaytam. Modal mo ti kasalanan tayo no makidapat. Yay duman onolong ko maasat pwede budi ko ngas kasonyo mohede mo peya. Modal mo ti kasalanan tayo no makidapat. Modal mo. Bayad no idi ay dala tayo no lomang tipan. Bayad no idi ni edu mo sakopang kitam no kuwabalo tipan. To dala ni Jesus. Agkalandi ka halagyan tayo di kitam. Kaysa kiyan tam.